Ang parusa ng duwende. Noong unang panahon, sa Santa Cruz, Maynila, nakatira ang mag-asawang sina Dencio at Tona. Mayroon silang batang utusan na si Tias. Madalas nila naririnig si Tias na parang may kinakausap. Talaga? Puno ng ginto ang karayan ninyo? May halong gulat sa tinig ni Tias. Sino ang kausap ni Tias? Pabulong na sabi ni Tono kay Dencio habang pinakinggan niya ito sa dingding ng kusina. Wala, nasisiraan na yan ng ulo dahil hindi pa nag-aalmusal eh. Halakhak ni Dencio. Ngunit, narinig nilang may sumagot na isang maliit at matinis na boses. Totoo! Sabi ng kausap ni Tias. Inisip ng mag-asawa na baka ay may kaibigan na duwende si Tias. Pag nagkataon, yayaman tayo. Sabi ni Dencio na may masamang binabalak. Kasabihan kasi noon ng mga matatanda na yayaman ka kapag mayroon kang kaibigan na duwende. Pinaniniwalaan na ang mga duwende ang tagapagbantay ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Kinagabihan, narinig ng mag-asawa ang kalasingan ng barya sa silid ni Tias. Sumilip sila at nakitang naguhulog ng mga barya ang duwende sa isang bilog na alkansya. Hindi na nakatiis si Dencio. Pumasok siya sa silid ni Tias at sinunggaban ang duwende. Tumakbo ang duwende sa kusina at nagtago sa kalan. Nasubsob doon si Dencio at napuno ng uling ang muka. Simula noon, hindi na nila pinalalabas ng bahay si Tias. Kaya nang minsan kaalis si Dencio, nakiusap dito ang bata. Pakibili po ako ng isang sabon. Pakiusap ni Tias. Sabay abot ng ilang pirasong barya. Umirap si Dencio matapos abutin ang barya ng bata. Sa loob-loob niya, papalitan niya ang pera ng bata dahil swerte ang baryang galing sa duwende. Nang makuwi si Dencio, inabot niya ang sabon kay Tias. Binuksan ng bata ang sabon at nakita may nakasulat na numero sa loob. Ngunit, hindi marunong magbasa si Tias. Nanlaki ang mata ni Dencio sa nakita. Jackpot! 200,000 pesos. Hindi siya nagpahalata kay Tias. Walang kwenta ang nakasulat diyan. Sabi nito sa bata sa ibinulsa ang kahon ng sabon. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Sila ay kumuha ng premyo ng bata. Itinago nila ang pera sa kanilang aparador at mahigpit na ikinandado. Pinagbuhalan nila si Tias na lumapit dito. Isang gabi, bubuksan sana ni Dencio ang aparador upang bilangin ang nakatagong pera. Nagulatin siya ng isang maliit na boses. Kinabahan si Dencio. Kumuha siya ng pamalo. Nabuksan niya ang aparador, nakita niya nakaupo sa loob ang duwende na umaamit. Wala na ang pera ni Dencio. Nasaan na ang pera ko? Sigaw ni Dencio. Sumaklola si Tona sa asawa. Ano bang pera ang pinagsasabi mo? Tanong ni Tona. Lalong nagulat si Dencio sa narinig ng asawa. Hindi nito natatandaan ang tinagong pera sa loob ng aparador. Nang magpaliwanag si Dencio, dinalan siya ni Tona sa doktor dahil ang akala niya ay nahihibang na ang asawa. Nagpaalam si Tias sa mag-asawa upang umuwi sa probinsya. Mag-aaral siya gamit ang kaunting perang naipon niya. Nangingiti si Tias. Alam niyang natikman ng kanyang masakim na amo ang parusa ng duwende.